So, magandang araw po muli tayo pinagbabalik sa ating tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So, to ang topic natin ngayon is all about choosing between lump sum and direct pension. Ano? So, ito is very applicable ito sa mga uniform personnel, yung mga nag-iisip pa, no? Yung mga nakapag-retire na dyan is maybe hindi na gaano applicable to sa atin. So we already made a choice, no? So para sa akin, no, personal experience, I will just share my personal experience, my personal opinion sa pagpipili, no, ng lump sum and direct pension. So as nakapag-retire na, more than 3 years, almost coming into 4 years na yung aking simula na nag-retire. So I'm already receiving my monthly pension. So ano yung experience ko kung tinanggap natin yung ating lump sum? No, I choose lump sum sa pag-retire ko dati. Ano? So this is a very important topic, ano, lalo na sa mga nagbabalak at kahit na medyo malayo pa yung plano nyo ng pag-retire, it is a good thing na dapat i-consider natin kung ano yung dapat nating piliin, ano yung ating mga priorities, ano yung ating dapat na gawin, ano, sa ating matatanggap na lump sum, at paano natin ito itatawid, ano, sa 3 taon. 3 taon ay napakahaba. Pagka first few months pa lang, inaubos na natin ang ating lump sum into yung iba hindi naman sa pinaplano, no? Iba ibinakasyon lang, ano, or binili ng isang bagay, bumili ng bagong sasakyan, or pinagawa ng bahay. So minsan a few months ubos agad yung kanilang lump sum. So this is a good thing na dapat i-consider natin, ano, yung mga nagpaplano pa lang, kahit malayo pa ang kanilang time to retire. This is one thing na dapat i-consider natin, pag-aralan natin na mabuti, pag-isipan kung ano yung dapat gawin, ano, kung if you choose lump sum, ano ang dapat gawin sa lump sum na yun. So, dito muna tayo sa pros and cons, ano. So, ang kagandahan pagka lump sum muna tayo sa lump sum, ang kagandahan pagka we choose lump sum is meron tayo kagad tayong malaking amount of money. And sometimes, this is a first time natin na makakita, ano, sa ating account, sa ating ATM, makakita ng a big sum of money na hindi pa natin nakikita at nahahawakan. So this is a good thing na para masettle natin yung ating mga pagkakautang, ano, mga pagkakautangan. We can start a business. Kung di pa natin naumpisahan yung business na dapat ay umpisahan natin kasi wala tayong malaking amount of money to start with, ito is time, no? Pero gaya ng aking mga sinasabi, mas maganda na umpisahan na natin yung mga business na yon, ano? Para pagdating ng panahon, pag meron na tayong lump sum, pang-expansion na lang yung extra money na ma-receive natin, or pag-branch out kung kailangan mo mag-branch out, ano? So it will be an amount na pwede natin mag-start ng investment. So of course, dapat pagka yung mga investment na papasukan natin, dapat pinag-aralan natin, no? We do our due diligence, pinag-aralan natin at background check natin kung ito ba ay legit at safe yung ating pinaghirapan. So ito is the time for flexibility, ano? Pagka meron tayong big amount of money, meron tayong sense of control and sense of flexibility kung saan natin gawin, ano, saan natin ilalagay yung pera na yon. Pero dapat pinag-aralan na maayos, ano? Kasi this is a time na minsan, no, pag nag-retire tayo, we go out of the comfort zone, ano, mawawala yung mga privileges natin. Let's say pinahiram tayo ng housing, or we were able to live in an apartment sa loob ng mga kampo na pinahiram sa atin ng gobyerno. So this time na wala na mga privileges na yon, ano? So yung mga karamihan ng mga lump sum may napupunta sa pagpapagawa ng bahay, or iba isa
pinabibili ng lupa para pagtatayuan ng bahay and all these things. O iba is kumukuha ng mga subdivisions, no? So, kaya nga sabi ko, dapat bago tayo mag-retire, pinaghandaan na natin to, no? Way back. Dapat alam na natin saan ba tayo titira? Saan ba tayo magse-settle after our service, no? Pag nag-retire tayo. So, ngayon ba naman, ang mga regulations nagbabago. Pagkakaalam ko, yung sa amin, way back, is pwede mo i-vacate yung iyong housing just a few months or few days bago yung effectivity ng retirement mo. Ngayon, hindi na. So, kailangan mo na siyang i-vacate, no? Para mo maklear yung obligations mo, i-vacate mo yon para magkaroon ka ng clearance, para labasan ka ng order. So, ito yung ginagawa nila kasi iba, ayaw umalis ka agad. Pagka nag-retire na, diba? Effective na, retired na sila, and yet they're still occupying government quarters. So, alam na dapat natin kung saan tayo titira, saan tayo magsasettle down. Kasi ito yung napakalaking expenses, minsan nauubos yung mga lump sum at mga pati sinama na natin dyan, yung mga leave balance na natatanggap natin. No? So, nauubos dahil sa we spend it to build a house or bumili ng bahay sa isang subdivision para may paglipatan. So, dapat as early as active pa tayo, kung kumukuha na tayo, naghuhulog na tayo ng mga housing na pwede nating lipatan, no? Or bumili na tayo ng lupa sa probinsya. Gusto natin na doon mag-settle, then dahan-dahan na natin, no? Kahit pakunti-kunti ng pundasyon, no? Binubuo na natin yung bahay na yun. Pero pagdating ng panahon, pag nagkaroon na tayo ng lump sum, medyo konti na lang idadagdag natin. Baka finishing touches na lang yung kailangan natin gawin, no? So, dapat alamin natin. So, ito yung cons naman, pag nagkaroon tayo ng lump sum, is yung mismanagement. This is very common, no, sa ating mga uniform personnel. Kasi nga, aminin mo natin sa hindi, kulang talaga tayo sa financial education or financial management. We tend to splurge yung big amount naman. Nakikita naman natin pag tayo yung naglo-loan. No? Minsan, naglo-loan tayo, hindi natin napapansin, hindi natin saan ko ba ginastos yung inutang ko. So ito yung napakalaking problema ng mga uniform personnel. Isama na natin yung mga dependents natin dyan. So at yung time, no, yung 3 years na wala tayong income, no? So pagka nilamsam natin, so expected 3 years, pag hindi tayo nakapagtrabaho, wala tayong ibang source of income, walang cash flow, so ma-stop yung income na yun. So isa rin dito is yung mga pinapasok natin mga investments, no? Because we have big sum of money, nagkakaroon tayo ng tendency na pumatol sa mga akala natin bibigay ng malaking return. Then this requires strong financial discipline. This is very 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 important. Pag hindi natin na-develop yung financial discipline, ang tendency natin is we will spend irresponsibly yung mga tatanggap nating pera. So ito yung maganda naman, maganda yung lump sum para sa mga taong matibay ang foundation sa financial literacy. Baga, naiplano na lahat, no? Before mag-retire, naiplano na lahat. Meron ng mga business plans, meron ng mga investments. May investments na pwede nilang meron ng mga investments na kitang-kita na nila, na yung kanilang yung pattern ay maganda na. So idadagdagan na lang nila ito dahil dito sa makukuha nilang lump sum. So ito yung at saka yung mga meron pang ibang source of income, yung mga maswerte diyan, yung mga nakapag-retire, yung mga asawa nila still working, or meron nang naipundar na mga rental business or mga side hustle na tuloy-tuloy pa rin na itutuloy na lang nila pag sila yung nag-retire. So ito yung maganda, pag nag-lump sum ka,
kung hindi mo na gaanong pupurlimahin yung cash flow at saka yung monthly income kasi meron pa rin pumapasok. So ito yung maganda sana, no? Isa sa dapat na i-consider natin. Paano naman pag direct pension? So ano yung mga kagandahan ng direct pension? So as expected, no? Biskit pa paano, meron tayong tuloy-tuloy na income, no? So hindi tayo maninibago kung dati ay yung buwanan natin kahit konti lang ay napagkakasya natin. Pag nag-direct pension tayo, sa sunod na buwan after ng effectivity ng ating retirement, meron pa rin tayong matatanggap, no? So this is a very low risk pagdating sa problema, no? Sa finances kasi meron pa rin tayong matatanggap, ano? It will cover ang ating mga living expenses, ano? At saka hindi tayo ma-stress sa pagbabudget ng ating pera. So ano naman ang cons ng monthly pensions? Of course, parang ganun pa rin sa dati, no? Tuloy-tuloy lang naman yung ating yung source of income. Of course, medyo bababa ng konti kasi this pension. So hindi naman ito wala na tayong mga bonus or mga ibang mga natatanggap outside sa ating pension. So medyo hindi tayo flexible dito. Baga, kung nagpaplano kayo magpatayo ng bahay, magpaayos ng bahay, hindi ito angkop, hindi kasya kasi maliit lang naman yung monthly natin. So iba nangyayari is direct pension nga nangyayari is pinangutang naman ulit yung pension na yun. So doon babalik na naman tayo dati sa dating gawin, ano? So or dandahan na babawasan, no? Babawasan yung value ng ating pension dahil sa inflation, ano? Kasi tuloy-tuloy naman yung pagtaas ng mga bilihin at mga basic needs. So wala tayong malaking kapital para sa emergencies, ano? Pagka emergencies, pag wala tayong mga emergency fund, doon na naman tayo babalik sa pangungutang. So ito yung naman ang kagandahan. Ano naman ang para saan naman itong direct pension para kanino, no? Sa mga taong marunong mag-prioritize ng kanilang financial security. So pagka tuloy-tuloy yung monthly income mo is you feel secured, no? You feel kahit pa paano may peace of mind ka, no? Kasi parating na sa sunod na buwan ay meron pa rin papasok, ano? So hindi ka magkantay ng 3 taon. So ito rin ay maganda para sa may mga anak pa, ano? May mga anak pa na nag-aaral. So ito kasi pagka nilamsam natin, no? Pagka ginastos natin, pero tayo ng bahay, minsan na problema tayo saan tayo kukuha ng pang-pension. Doon na naman tayo babalik sa mga savings and loan association, ano? So ito rin maganda para sa mga taong hindi naman malaki yung kanilang kaalaman sa mga investments kasi yung iba ay pag ganun ang ating kakayahan maaari tayong ma-scam, ano? Maraming lalapit sa atin, no? Pagdating ng mga retired dyan, maraming lalapit sa atin kasi they have this mindset na pag nag-retire ka, you will receive a big amount of money. So magiging target tayo ng mga scammers. So pagka monthly pension lang itatanggapin natin, sinabi natin na nag-direct pension naman ako, hindi ako nag-lump-sum. So hindi na sila lalapit sa atin kasi alam naman nila na wala tayong big sum of money. So anong gagawin dapat natin, ano? First and foremost, dapat we are financially literate. Ito ang parating ina-advocate, ano, sa aking sharing ng financial literacy, financial education sa mga uniformed personnel. Dapat tayo ay pinaplano natin. Saan ba natin dapat lalagak? Saan ba natin dapat gagamitin yung mga tatanggapin nating pera sa ating retirement? No? Mapalamsa man yan, or mapapension o direct pension, or kahit na tayo ay magpe-pension after ng lump sum, saan ba natin dapat ginagamit yon? So we should be wise pagdating sa paggamit, no, ng pera.
yung lump sum, maaaring makatanggap kayo ng 2 million or 3 million. Napakadaling ubusin, napakadaling gastusin, ano? Pagka hindi natin pinlano. At pagka hindi natin siya minanis na maayos, so babalik na naman tayo sa dating gawi na pangungutang. So, ano mga factors na dapat nating isipin pagdating sa pagdi-decide kung ano ba ang kukunin ko, is it lump sum or direct pension. So, unang-una is tingnan mo ang yung mga responsibilidad mo pa, no? Habang tayo ay palapit sa ating retirement, nakikita naman natin, nakikwenta natin yan sa ating mga payslip, no? Magkano ba lahat ng aking mga utang? So, pagka malaki pa ang utang natin, isettle natin yan. At para mga utang tayo sa ibang, hindi lang sa Savings and Loan Association, kasi dapat pag-retire natin, kiniklear natin yan, mayroon tayong clearance dyan sa finance ng ating mga utang sa mga Savings and Loan Association. So, pag may malaki tayong utang, or meron tayong mga binabayaran pa na utang sa, baka may tinatapos tayong na housing loan, maganda meron tayong tanggapin natin yung lump sum. Then, eventually, pwede natin siyang, kasi pagka hindi natin kuha ng maayos yung nalalamsan na, nagagastos na naman natin kung saan-saan, much better na isettle natin yung ating mga utang, para hindi na mag-accumulate yung mga interest. So, i-advance payment na natin, i-advance to capital na natin. Kung meron tayong utang sa pag-ibig, i-advance to capital na natin. Kung maaari, i-cash out na natin. Fully paid na natin yung mga utang na yun. Para at least kahit paano, alam natin, yung lump sum ko napunta dito sa housing loan na ito. Kaya na-clear ko yung aking utang. Para eventually, wala na tayong mga responsibilidad na malalaki. So, kung hindi tayo marunong, wala tayong mga magandang idea sa investment, maganda yung direct pension. So, para tuloy-tuloy pa rin yung ating income every month. No? So, kung mayroon tayong mga dependents, mayroon tayong mga dependents na umaasa pa sa atin, direct pension could also help. So, kung mas mataas yung ating life expectancy, kasi iba nga, ang prinsipyo nila, bakit hindi ko kukunin yung lump sum? Paano kung 2 taon, 3 taon na lang yung ibubuhay ko, at least na-enjoy ko yung pera. Pero kung tingin naman natin ay mas mahaba yung ating life expectancy, yung still living healthy, maramdaman naman natin yan, much better kung direct pension na natin yung ating tatanggapin. So, mga inflation, sa inflation, makikita naman natin yearly magkano yung nagiging inflation. So, you should consider yung mga bagay na yun. So, ano yung rule of the thumb? So, we should consider ano yung financial situation ng ating family. So, dapat kung medyo kung pa yung pamilya natin, much better if we choose the direct pension. Pero pagka negosyante na tayo, marami na tayong naipundar at tuloy-tuloy na nag-earn ng income, lump sum, hindi na ito question, so medyo may mga tuloy-tuloy na source of income na pumapasok, walang problema yung lump sum. Kasi alam naman natin na next month, meron papasok at pwede natin ito gamitin para mapalago at mapalakas pa yung ating negosyo na naumpisahan. So sana po sa simpleng sharing na ito, meron tayong napulot na piece of advice anong pipiliin natin. But I'm sure karamihan sa atin ang pipiliin ay lump sum. But you should be responsible in managing this amount of money. Kasi minimum natin sa hindi, minsan dadaan lang ito. Minsan lang talaga dadaan sa buhay natin na makatanggap tayo ng this amount of money. And pag hindi natin to na hinawakan na maayos, iminanis na maayos, ay manghihinayang tayo at eventually babalik na naman tayo
doon sa dating gawin, no? Mangutang, no? Wala naman matatanggap na sa pension, halos sagad na sa utang yung pension. At no, mas less na yung ating mga choices as we grow older, we grow weaker sa pagtanda, mas mababa na yung ating chances na makahanap ng trabaho at makahanap pa ng ibang source of income. So managing responsibly yung ating mga tatanggapin sa ating retirement, lalo na yung ating lump sum, will help us to survive ng ating retired years, ma-enjoy pa natin yung ating retired years. So sana po i-consider, pag-aralan na mabuti ano yung ating dapat pipiliin. Then enjoy yung rest of retired years natin, sabi nga natin, retirement, ang next dyan is enjoyment muna, sana magdali natin ng konti yung ating interment para we enjoy yung ating fruit of labors na pinaghirapan for 20 years, 30 years, iba dyan ay 35 years, ay karamihan ng mga nag-retire na maaga, tulad namin, ay we tend to pa rin ng ibang trabaho, kasi sayang yung time na kaya pa natin naman magtrabaho, Sa ito rin isang advice ko, pag kayo nag-retire na maaga, you see to it na you find yourself useful pa rin. Then you find the source of income, mapa-hobby man yan na could earn your income or sa other kind of work, na pwedeng gawin natin. Of course, hindi na tayo makapag-apply sa mga pagtrabaho sa government, of course, consultant capacity, pwede tayo doon. Pero mga regular work, hindi na tayo pwede magtrabaho sa government kasi nakapag-retire na tayo. So, you should consider things, pagdating sa retired years natin. Pero parating ng panahon, we feel useful, we feel sense of purpose. We still have that sense of purpose na tutulong sa atin kasi aminin mo natin sa hindi, kahit nag-retire na tayo, tuloy-tuloy pa rin yung ating pangangailangan. Tuloy-tuloy pa rin yung ating na pangangailangan sa pera at pangangailangan sa pagmamanage sa mga pagkapirahan. So sana po may natutunan kayo, may nakuha kayo kunting lesson sa ating kunting sharing ngayong araw. Maraming pong salamat at God bless us all.